Inday Sara naman tayo tutungo. Ang pahayag ni Madam Inday Sara tungkol sa nangyaring yan sa Davao. Pakinigan po ninyo, pakinggan ninyo yung babasahin ko. Tapos kayo po ang magsabi whether satisfied po ba kayo sa kanyang statement or not. Bakit in writing lang ito? Meron po ba siyang statement ng video, recording? Ito po yung nilalaman ng kanyang pahayag. Nakasama po sa papel ang Office of the Vice President at ang bagong Pilipinas logo na hindi ko alam kung gaano kamahal yan. Ang sabi po niya dito, kaisa ako sa mga panawagan ng maayos, katanggap-tanggap at makataong pagpapairal ng batas at pagtataguyod ng hustisya sa ating bansa. Kasunod ito ng magulong pagpapatupad ng arrest warrant kay Pastor Apollo Kibuloy kahapon, na sanhi ng questionableng pagpapakita ng labis na puwersa at otoridad sa harap ng mga sibilyan. Sobrang mali po yan, sabi ni Inday Sara. Sabi nga nyo, pagpapatupad, sanhi ng questionableng pagpapakita ng labis na puwersa at otoridad sa harap ng mga sibilyan. So, piniflex nyo ba yung inyong mga muscles? Piniflex ba ninyo yung inyong mga baril? So, bakit nyo ginagawa to? Para matakot ang tao? Bakit nyo tinatakot ang tao? Magdideclare kayo ng martial law? Ba't kayo magdideclare ng martial law? Sabi pa dito, wag din sana nating kalimutan na ang pangdarahas sa ating mga mamamayan ay paglapastangan sa ating demokrasya. Sana ay mapanatili natin ang respeto, kaayusan at kapayapaan sa ating bansa. Mga SAF personnel, provincial, regional office, ang PNP, ayan, regions 10, 11, 12, 13. Ayan na, makinig po kayo, ha? So sa mga nagpapairal daw ng batas, huwag kalimutan ang kaligtasan ng lahat, lalo na ang mga sibilyan. Mahalagang matiyak na malayo sa panganib ang mga kabataan dahil sabi ko nga sa inyo, nakikipagtulakan yung mga pulis, nakikipagtulakan sila, tapos meron pa silang mga rifle, mga Armalite na dala. Paano pag pumutok yan? Di disgrasya na. Bigla sila magdi-deny, tapos mamimigay na naman sila ng ayuda pag nagkamali sila. Huwag din sana nating kalimutan na ang pandarahas sa ating mga mamamayan ay paglapastangan sa ating demokrasya. Sana ay mapanatili natin ng respeto, kaayusan at kapayapaan sa ating bansa. Maging laging mahinahon, sana ang mga Davaoenyo at ang buong sambayan ng Pilipino at magkaisa ang tulad, ang lahat sa panalangin para sa makiisa daw ang lahat para manalangin para sa katotohanan at hustisya. Yan, at least nagsalita na po ang ating presidente, pero sige nga po, ilagay nyo nga po yung inyong mga comment dyan. Kayo po ba ay satisfied sa pahayag ng ating Vice President Inday Sara Duterte? O taas ang kamay ng mga yung mga pabor, yung mga medyo nakukulangan, yung medyo natatabangan sa timpla, o itaas ang kamay nyo dyan. Babasahin natin yan. Ilagay nyo yung inyong mga opinion. Ayan. Sabi ni sabi ni Lynn Tasia, i-reprimand ninyo ang may mga sala sa nangyari rito. Hello politicians, where are you na? Nasa bakasyon pa mga senador. Hello. Bakit hindi video? Sabi ni Roel. Bakit hindi video, Boss Dada? Baka AI lang yan. Hindi naman. Kasi official logo naman yan ng VP. Baka naman, baka may video naman ito, pero baka ini-edit pa. Kaya okay na muna to basta meron. Pero nga, bakit hindi nga kaya video? Kasi mahilig naman siya mag-video greetings, di ba? Bakit kaya hindi video? Antayin natin, baka to follow na yan. Sabi ni Trisha,
Nako, VP Sara, as if makikinig sila sa statement mo. Well, law of attraction, stay positive. Oh, sabi ni Ramon, lumalaban ka na pala sa gobyerno, bakit ayaw pa rin mag-resign? Hindi naman siya lumalaban sa gobyerno, ikaw talaga na Ramon Florentino. Oh, comprehension is the key. Oh, aralin nyo mabuti yung sinabi niya. Sabi niya, kaisa daw siya sa mga nananawagan. Hindi naman niya sinabi dito. Sabi niya pa nga sa dulo, maging mahinahon, pati ang mga taga Davao, buong sambayan ng Pilipino, maging manahon, magkaisa sa lahat ng panalangin para sa katotohanan at hustisya. Sinabi niya dito, mananangin tayo at hindi niya tinutulig sa rito actually ang gobyerno per se. Ang sinasabi niya dito, napansin niya na sobra yung ginawa ng ating mga kapulisan para sa issue lang ng pagsiserve ng warrant. Kaya nag-i-statement siya according to that. Kayo talaga gusto mo kagad gusto mo kagad pag-resignin Eva Molina. Hi, Eva Molina from an avid fan of PRD in Canada. Thank you for protecting and supporting him, of course. Yes, we are friends with PRD. Sabi nga nila, di ba? Sabi nga ni PRD, I consider you as one of my closest important friends. Oh! Sabi ni Ago Music, karaoke. Sana po wag ninyong lagyan ng pressure ang pananahimik ni Inday Sara. Nasisira po ang diskarte niya. Ago Music, may diskarte ba? Sa tingin mo may diskarte? So wag natin i-pressure habang yung mga Pilipino, lalo na yung Davao, ginugulpi na. Wag natin i-pressure na. Baby naman si baby naman si Vice President Inday. Oo, ay grabe, sent my pakulay through Sendwave. Ay grabe naman si Ma'am Kish. Ma'am Kish, thank you very much. Sabi ni Dabawinya, malamya. Ay nako, Diyos ko po, malamya daw. Ano pa? Sa kulang para sa akin. Sabi ni Nita, katamtaman. Sabi ni Kish, sent my pakulay through Sendwave. Thank you very much, Ma'am Kish. You are amazing. God bless you. Mabait masyado. Sobrang ungas. Grabe naman, sobrang ungas. Not enough, VP Sara. Dapat yung mas matapang na pagkondena sa mga namasok sa KOJC. Sabi ni Tricia Vivere, hindi, walang angas. Lembot-lembot. Naku po. Sabi naman ni Emmy, bakit walang pirma ni VP Sara? Okay na yan, may selyo. Ikaw talaga. Tsaka galing yan mismo sa sa OVP Facebook page. Grabe naman kayo. Ba't kailangan may pirma pa?